When you first hear the word lawless, anong unang pumapasok sa isip mo? Kaguluhan? Pagiging kriminal? Violating the peace? But if you dive deeper into SB 19's track Lawless, you will realize it is not about committing crimes. It is actually the perfect autobiographical blueprint of how they fought for their own identity and permanently changed the game. In this song, they proudly call themselves outlaw. Why? Because they refuse to follow the unwritten law of the Philippine music industry. Ano nga ba ang batas na yon? Ito ay tatawagin kong batas ng kontento. It's an invisible cage in our culture that dictates dapat marunong ka lang lumugar. Huwag kang masyadong ambisyoso. Or let's say, hanggang dyan ka na lang. Madalas nating i-romanticize ang pagtitiis at ang pagiging ordinaryo. This unspoken law tells artists, don't dream big and definitely don't dream beyond imagination. But SB19, they choose to become outlaws. Alam nilang madugo ang daan na tatahakin nila. But they didn't care about the doubters because they knew they were born for greatness. Sabi nga sa lyrics, no boxes can hold the gods. In real life, this rebellion wasn't just for show. It happened when they took the massive risk of leaving their old management to establish 1Z Entertainment. The road was brutal. They faced contract issues, trademark disputes, and an industry waiting for them to fail. Ang masakit pa dito, mga kapwa pa nilang Pilipino. Kapwa nating Pilipino. This is where the genius of Ja and Stel lines come in when they sing about damage. In a traditional sense, damage means destruction. Pero sa filosofiya ng kanta, ang damage na sinasabi nila rito is pure impact. It is structural demolition for the sake of creation. Ika nga, para makapagpatayo ka ng bagong matatag na gusali, kailangan mong gibain ang luma at sira-sira ng sistema. SB19 became the wrecking ball to the monopoly of the entertainment industry. Pinatunayan nila na hindi mo kailangan ng dambuhalang networks o traditional na backers para kilalanin ng buong mundo. And because of that massive, irreversible impact, naging low-key savage ang dating. Bigla silang nabigyang pansin ng lahat to the point na yung mga taong dating nambabaliwala at nagmamaliit sa kanila, ngayon ay nakapila na at gustong makiraan sa daang ginawa, hinawan at pinaghirapan ng lima. But navigating this new path isn't easy. In Fabulous verse, he drops a heavy reality check for the team. Better watch your back in the land of the lawless. Moving from a local pop stars to global independent icons is a dangerous game. In a world where there ain't no love, you have to be extremely careful kung sino ang mga taong pagkakatiwalaan mo. Dahil kapag naging kampante ka, lalamunin ka ng sistema. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng berso ni Josh tungkol sa pagiging mangangabo o isang hunter. Noong nagsisimula ang SB19, tingin ng karamihan sa pangarap nila ay isang malaking joke, pero hindi sila nakipag-away sa social media o nagmakaawa ng atensyon. Ang isang tunay na hunter ay may calculated patience. Tahimik lang sila sa dilim, nag-e-ensayo, nag-aabang ng tamang tiyempo habang dumadaan
sa matinding pagtsatsaga. Habang ang mga kritiko at ang mga bano sa industriya ay maingay sa panunuri, ang SB19 ay tahimik na nagmamasid hanggang sa sila na ang isa sa maging pinakamataas sa food chain ng musika. Parang hinahamon nila ang mga detractors. Sige nga, kung kayo ang nasa sitwasyon namin noon, anong gagawin ninyo? Kakayanin nyo ba ang ginawa namin? O dahil sa sobrang hirap, magi-give up na lang kayo kasi mas madali yon. Kaya nung binitawan ni Pablo ang linyang "Somebody call the police," it's the ultimate ego check para sa mga taong nang disrespect sa kanila noon. Ngayong nakikita na ang resulta at naririnig na ang musika nila sa iba't ibang panig ng mundo. Sino ngayon ang tunay na may napatunayan? Sila na ang nagpapatakbo ng sarili nilang tempo. Pakinggan mo ng mabuti ang bridge ng kanta. All this shadow calling out my name. I was born to break the chains. Dito mo mararamdaman na hinalos at hinalikan na nila ang sagad. Kahit nakikilala na sila sa iba't ibang bansa, hindi sila hihinto dahil para sa kanila, nag-uumpisa pa lang sila. All those painful experience in the past, ang mga shadows at multo ng industriya na nagpahirap sa kanila ay hindi na nila kaaway. Inalagaan at ginawa nila itong gasolina para maging mas malaki pa. Para silang si Hawk, kapag nagtatransform, ang pag-grow ay hindi komportable. Masakit ito, nakakatakot, at madalas ay nakakagalit. Pero kapag nag-transform ka na sa isang pinakamalakas mong bersyon, ang unang masisira at mapupunit ay ang sarili mong suot. Bakit? Dahil hindi ka nakasya sa maliit na kahon ng tradisyon na gustong ipasuot sa iyo ng iba. You have to let go of your old, hesitant self to fully evolve. The final reminder of Lawless is simple. Can't get enough, but don't get stuck. Huwag kang makukontento kung nasaan ka ngayon. Huwag kang hihinto dahil lang komportable ka na. Keep pushing, keep breaking the chains, and challenge the rules of what is ordinary. Because in the land of the lawless, you cannot wait for a savior. You have to be your own hero.